Ngayong umaga po, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng Pahayag or the Book of Revelation. Nasa lesson 8 na po tayo ngayong umaga, pang 2 buwan na natin pinag-aaralan ang libro ng Pahayag, pero nasa chapter 3, umpisan pa lang natin yung chapter 3 ngayong umaga. Chapter 3, 1 to 6, ang bibigyan natin ng pansin sa umagang ito. Okay, tandaan po natin ang libro ng Pahayag. Chapter 1, Chapter 2, and Chapter 3, ito ay nagre-representa or yung yung katangian ng iglesia noong unang siglo ay ganun din ang katangian ng mga iglesia sa ating panahon ngayon. Kaya isinulat ito ng ating Panginoon Jesus para sa ganon, makita natin, masilip natin kung ano yung problema nung unang siglo sa mga 7 iglesia para sa ganon makontra natin. Tama ba? Ma-intercept natin at hindi na natin gawin. At kung ano yung mga magagandang bagay na nangyari nung unang panahon, nung unang siglo, nung panahon ng mga Kristiyano, ay hindi na natin gagawin kung ano yung mga pangit na nangyayari noon. Okay, so yung 7 iglesia, yung 7, tandaan natin, ito ay nagre-representa ng kabuuan. Itong mga 7 iglesyang ito na nabanggit sa chapter 2 and chapter 3 ng Aklat ng Pahayag ay kinakailangan nila ng pag-asa. Ganon din sa ating panahon ngayon, kailangan din natin ng pag-asa. Malalaman natin yan mamaya kung bakit kailangan ang bawat iglesia ng pag-asa nung unang panahon at even sa ating panahon ngayon. Kailangan din nila ng encouragement. Ganun din tayo. Kaya tayo nagpupunta dito dahil kailangan natin din ng ma-encourage. Then, kailangan din nila ng comfort. At ganun din tayo. Pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, yung mga problema na meron tayo ay gumagaan. Then, kailangan din nila ng pagsaway. Rebuke. Ganon din ang mga iglesia sa ating panahon ngayon, even ang EDSA Pasay Church of Christ. So, dulot ng bakit kailangan nila ng pag-asa, lakas ng loob, comfort at rebuke dahil sa kahihiyan na inabot nila noong unang panahon. Kahihiyan, pagkawala ng pananalapi dahil pinagnanakaw ng mga nagpe-persecute sa kanila, yung nagpapaalis sa kanila, sa kanilang lugar dahil ayaw nila na masapawan marahil o ayaw na ipangalat ang totoong balita tungkol sa ating Panginoong Hesus na meron pagkabuhay na maguli, nape-persecute sila. At dahil nape-persecute sila, umaalis sila sa kanilang mga bayan, tapos yung kanilang mga ari-arian, pananalapi ay kinukuha ng mga nagpe-persecute sa kanila. Inuusig sila, nawawala ang kanilang buhay. Maraming mga namatay na Kristiyano noong unang panahon. So, sinabi natin kanina, ang mga kaganapan noon, noong unang siglo ay nangyayari din sa ating panahon ngayon. Dahil si Jesus, sinabi niya, dun sa 1 verse 13 at 1 verse 20 ng libro ng Pahayag, si Jesus ay naglalakad sa gitna ng bawat isa. Anong ibig niyang sabihin yon? In-explain na natin yan. Siya ay palaging kasama natin. Siya naman ang nagsabi niyan, di ba? Matthew chapter 8 verse 28 verse 18, 19 and 20. Sa verse 20 ang sabi niya, I am with you always. Brad, kailan yung always? Ha? So palaging kung nasaan ka, ang mga Kristiyano, nandun din sila. Kung nagtitipon sila, nandun din sila. Kagaya ngayon, nagsasamba tayo, nandun din sila. Nandun ang ating Panginoon Hesus. Dahil sinabi niya, I am with you always. Naglalakad sa gitna, nasa gitna ng 7 iglesia. Yung 7, ibig sabihin, kabuuan ng iglesia sa buong mundo. Hindi lang nung unang panahon, hindi lang ngayon, kundi sa mga araw, taon, panahon pang darating. Dahil ang sabi niya, ako ang Alpha and Omega, ako ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. So, hindi lang nung panahon ng mga unang siglo, present siya. Kundi, ang sabi niya, kasama ako
nung nilikha ang sanlibutan. Let us make man. Yung word na let us, kasama siya doon sa paglikha. Dahil sinabi niya, siya ay nandun nung nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. So alam ng Diyos ang nangyayari sa bawat iglesia. Alam ng Diyos ang nangyayari sa bawat kongregasyon. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon, ang ating kalagayan bilang isang kongregasyon at bilang individual. Alam niya ang nangyayari sa bawat isa sa atin. At alam niya ang ating mga gawa at alam niya ang ating katapatan. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. At even ang mga ginagawa nating mga kasalanan, nalalaman niya lahat yan. So, ang iglesia ng Sardis, panglima na, no? Panglimang iglesia na ito, Sardis. So, tama ba? 3, 4. Tama, panglima. Panglima na iglesia, itong iglesia ng Sardis na ating pag-aaralan. Ang Sardis ay matatagpuan sa 5 junction. 5 kalsada sa 5 junction. Ini-imagine ko anong klaseng junction yun. Meron na ba kayong nakitang 5? Meron lang nakita natin yung circle na ganyan, may pag ganon, may pag ganyan, dito. Paano kayong yung 5? Ano kayong posisyon na junction yon o kalsada? Nasa junction ng 5 kalsada. So, ang iglesia ng Sardis matatagpuan 50 miles. Nasa taas ang Ephesus. Nandito yung Thyatira. Yun na pag-aralan natin nung last Sunday. 30 miles siya doon. 50 miles siya ang distansya mula sa Ephesus. Isang mahalagang ruta ng kalakalan noong unang panahon. Ang iglesia ng Sardis noong 560 to 541 BC, siya ang sinaunang kabisera ng probinsya ng Lydia sa ilalim ni Haring Croesus. Anong 560 BC pa yan. So, sa iglesia ng Sardis, dito rin nagsimula ang paggawa ng coins. Yung mga coins, yan. Ipinanganak o kapanganakan o nagmula ang paggawa ng coins nung mga panahon pa yan, mga BC, wala pang ating Panginoon Hesus. Then, ang iglesia ng Sardis matatagpuan dun sa bundok ng Timolos. Ang lungsod ay nakatayo sa tuktok ng bundok. So, bakit ko sinabi yung mga bagay-bagay na yan? Bakit sila nakatayo sa tuktok ng bundok? Pag ang iyong bayan ay nakatayo sa tuktok ng bundok, marami kang magagawa. Isa doon, meron kang kumpiyansa. Bakit? Makikita mo yung mga kalaban mong lulusok. Tandaan niyo yung word na kumpiyansa kasi may re-relate natin sa ating panahon ngayon yan. Then, dahil nasa tuktok sila ng bundok, nadama nila, naligtas sila mula sa mga kaaway. So, may ngunit, maski nakatayo sila sa ibabaw ng bundok, kumpiyansa sila, alam nilang ligtas sila, pero 2 beses pa rin silang nilusob ng mga mananakop nung mga panahon nila. Dahil saan? Sa kawalan ng bantay. Tiwala sila kumpiyansa sila. So, ang pagiging kumpiyansa ay tila nangyayari kapag ang mga tao ay mayaman, dahil mayaman ang lungsod ng Sardis, at pakiramdam nila na ligtas sila sa kanilang kapaligiran. So, malalaman natin yan mamaya kung bakit sinabi yung mga bagay-bagay na yan. Ang komersyo, isang mayamang lungsod ang Sardis, puno ng industriyang pakikitungo saan? Sa alahas. Wow! So, marahil may minahan dun sa kanila dahil nasa bundok sila. Sa pagtitina o pagkukulay ng tela, dahil gumagawa rin sila ng tela. Naalala nyo sa Sardis, sa Thyatira, may mga pabrika doon ng tela, may mga pabrika ng mga damit, may mga pabrika din ng paggawa ng kulay o tina. The same din dito. Yun din ang isa sa mga business sila. So, ang Sardis, isa sa pinakamalaking sinagoga. Pag sinabi mong sinagoga, ito yung pinagtitipunan ng mga tao, sinagog. Noong unang panahon, dito nagmi-meeting. Sa atin, pag meron malaking meeting,
Yun sa mga malalaking building natin, doon ginaganap. So, sa Sardis, matatagpuan ang pinakamalaking sinagoga o hall. Malaking hall na kung saan nagtitipon ang mga tao. Naalala natin, si Pablo, ang mga Sabatista kasi, kinokot nila si Apostol Pablo dahil sa Apostol Pablo laging nangangaral tuwing Sabado. Saan siya laging nangangaral? Pagbalikan natin yung Acts natin, laging nangangaral sa sinagoga. Bakit? Pag Sabado kasi, nandun yung mga tao nagtitipon. So, pagkakataon mo yon para mangaral tuwing Sabado. Kaya pag pag-aralan ng Acts, lagi si Pablo nangangaral tuwing Sabado. Tignan mo, Sabado, brad, ang araw ng Panginoon, sabi ng mga Sabatista. Pero yun yung background niya. Sabado sila nagtitipon. Di samantalain mo. Pag araw ng palengke, parang ganun lang eh. Hindi ka mamamalengke ng linggo, brad. Sabadong araw ng palengke. So, kinukuha ng pagkakataon na yon ni Apostol Pablo para may pahayag ang Ebanghelyo at maraming na konberte nung panahon ni Apostol Pablo. So, the same dito sa Sardis, nandito yung nahukay ng mga archaeologists na pinakamalaking sinagoga na nahukay nila. Okay. Sa relihiyon, sentro ng paganong pagsamba. Dahil may mga templo dito ni Artemis, sa mga Roman, tinatawag itong Temple of Diana. Artemis kasi sa ating panahon na ngayon. Isa sa mga 7 wonders of the world, yung templo niya. So si Artemis o si Diana, anak ni Zeus, kay Leto, kambal na kapatid ni Apollo. In-explain na natin yan last Sunday. Then, si Diana, siya ang diyosa ng mga ligaw na hayop. Archer kasi siya. God of Archer, si Diana. Then, God of, panganganak at mga berhen. Then, tagapagtanggol din siya ng mga batang babae. Then, meron din matatagpuan doon na sentro ng Cybele. Cybele. Yan palang pronunciation yan. Cybele. Bel. Si Cybele, tandaan natin, hindi siya Roman God. Isa siyang Persian, Assyrian yata. Hindi siya kasama doon sa Greek God. Yan. May templo siya dyan. Anong ginagawa ng mga Cybele na ito? Sila yung nagpe-perform ng mga oracles. Sa ating panahon ngayon, Brad, sila yung tawag nun, hindi naman espiritista. Mga nagpe-perform, nagpapaalis ng mga demonyo, yung mga ganyan. Yun, yung mga ginagawa nila. Okay, then, noong AD 17, winasak ang lungsod ng Sardis at hindi na nakabangon. Dahil sa kanyang katanyagan noon, hindi na nakabangon. Bagamat tinulungan ni Emperor Tiberius na itayo muli ang Sardis dahil siya ang pangunahing lungsod sa area ng tawag nito. Anong province na doon? Dito sa taas ng Asia Minor. Siya yung areang pinakamahalaga doon. So tinulungan niyang itinayo ni Tiberius ang kanilang lungsod dahil nanalasa ang lindol, nasira ng lindol pero hindi na sila nakabangon. Okay, magsimula na tayo. Background pa lang tayo nun. Umpisan na natin ang pagbabasa, Brad. So verse 1 na tayo, 3 verse 1 na tayo. Brad, may English na tayo dyan. At sa anghel ng Iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nangalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalan, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Tandaan natin, tuwing isinusulat, 7 iglesia yan, tuwing sinusulat, yung introduction pala, tuwing mag-introduction si Juan sa mga 7 iglesia, laging binabanggit niya yan. Naka-address palagi sa mga anghel sa iglesia ng Sardis. Na-memorize nyo na ibig sabihin ng anghel, Brad? Mga ministro, mga elder. Doon naka-address ang mga sulat na ginawa ni Apostol Juan. Then, may mababasa tayo dito,
isulat mo ang mga bagay na ito na sinabi. Yung word na sinabi, nag-a-address ito o nagpapakilala sa author. Kung sino yung author ng libro na yan o yung sulat na yan. At ang ginamit na description dito ni Juan sa may akda nito ay 7 Espiritu ng Diyos. Wow! 7 Espiritu ng Diyos. Sa ibang mga sulat niya, ginamitan tabak na may 2 talim. Then, nakaraan linggo, yung kanyang mata ay umaapoy. Yung kanyang bunganga ay lumiliyab. So, yun ay mga description lang sa author kung sino yung may akda. So dito, ginamitan ni Juan ng 7 Espiritu ng Diyos. Pero ang tanong ng mga iba, Brad, meron palang 7 Espiritu. 7 Espiritu. Yun ang nababasa, Brad, 7 Espiritu. Pero huwag tayong maligaw. Pag sinabi mong 7, ito ay fullness, kabuuan, walang kulang. Ito ay kabuuan of fullness of the Spirit of God. Yun yung ibig niyang sabihin. 7 Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, banal na Espiritu ng Diyos. Mababasa natin dyan sa verse 4, verse 5, and verse 6. Hindi siya hati-hati. Buo siya. Kabuuan. Kabuuan. Pangkalahatan. 7 Churches of Asia, inire-represent ang kabuuan ng iglesia sa buong mundo. 7 Spirit of God, ibig sabihin, nire-representa ang kabuuan ng Espiritu Santo. May 2 Espiritu lang tayo sa mundong ito. Ano yung Brad? 3 pa yata eh. Espiritu ng Diyos, Espiritu ng alak. Espiritu ng demonyo. 2 lang ang Espiritu dito sa mundo. Espiritu ng masama at Espiritu ng mabuti. Pag sinabi mong Espiritu ng mabuti, tumutukoy ito sa Diyos. Okay. Hindi bahagi ang Espiritu. 7 bituin. Nabasa na natin yan. Nire-representa yan ang mga mensahero ng Diyos sa mga 7 iglesia. 7 mensahero sa 7 iglesia. Yung bituin, ang mga mangangaral sila ay nagbibigay liwanag sa madilim na tindaan. Kaya nga bituin, anong trabaho ng bituin? Nagliliwanag din yan. Ganon din ang mga mensahero. Hawak ng Diyos ang mga mensaherong ito sa kanyang kanang kamay. Naalala nyo yung kanang kamay na yan, Brad? Hawak tayo ng Diyos sa kanyang, hindi kaliwang kamay. Pag sinabing hawak ka ng kanang kamay ka ni Presidente, ibig sabihin, Brad, protektado ka. The same din dito. Hawak ng Diyos sa kanyang kamay ang 7 bituin o yung mga mensahero. Siya ang nagpadala sa kanila, siya ang nagmamay-ari sa kanila, siya ang nagpro-protekta sa kanila, at siya ang nagmamalasakit sa kanila. Balikan natin yung 18:20 ng Matthew. I am with you always. So, palaging kasama ng mga mangangaral ang mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ang ating Panginoon dahil hawak niya sa kanyang kamay ang 7 bituin. Ibig sabihin yan, mga mensahero ng bawat iglesia. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Andyan uli. Pag binabasa natin yung chapter 2 at saka chapter 3 na yan, lagi niyang sinasabi yan, nalalaman ko ang iyong gawa. Bakit mo alam? Siyempre, sabi ko sa iyo, I am with you always eh. Sabi ko sa iyo, lagi mo akong kasama eh. Kaya alam ko yung gawa mo. Kung hindi kita kasama palagi, hindi ko alam ang gawa mo. Tama? Nalalaman ko dahil siya ay omniscient. Omniscient, ibig sabihin, nalalaman niya lahat. Omnipresent, ibig sabihin, kasama ka niya palagi. God is everywhere. Paano niya kaya yon? Yung alam niya lahat at kasama ka niya palagi. Paano niya alam? Dahil siya ay omnipotent. Ano ibig sabihin ng omnipotent? All powerful. Nakuha. Sient, ibig sabihin, konsyensya, alam niya lahat, present everywhere, potent, powerful. Yun yung sinasabi niya. Kaya, nalalaman niya lahat. Ang iyong mga gawa, mabuti o masama, alam niya lahat. Alam niya lahat ng ginagawa ng iglesia, ng kongregasyon, even sa EDSA Pasay Church of Christ, at mga ginagawa at hindi ginagawa. Ikaw, take note, ang sabi niya sa Sardis, ikaw ay may pangalan. Lahat naman tayo, Brad, ay may pangalan.
Anong ibig niyang sabihin nung sinabi ng Diyos na nalalaman ko ang iyong gawa at ikaw ay may pangalan? Pag sinabi mong may pangalan sa ating panahon, anong ibig sabihin nun, Brad? Kilala kang tao. Yan. Ay, kilalang tao yan, Brad. Yun ang ibig niyang sabihin. May pangalan ka. Ibig sabihin, may dignidad ka na pinanghahawakan. Pinoprotektahan mo ang iyong pangalan. Pag sinabi, huwag mo naman dungisan ng pangalan ko, Brad. Tagal kong iniingatan yung pangalan ko. Ibig sabihin yung reputasyon. So, ang sabi ng Panginoon sa Iglesia ng Sardis, alam ko, Brad, may reputasyon ka. Pag sinabi sa iglesia na may reputasyon ka o may pangalan, ikaw ay pinangangalagaan mo o iniingatan mo ang iyong pananampalataya. Yun yung ibig niyang sabihin. Alam kong may pangalan ka, ang ibig sabihin ng Diyos, alam ko, iniingatan mo ang iyong pananampalataya. Alam ko, iniingatan mo ang aking pangalan. Sabi ng Panginoong Hesus, alam ko na meron kang katapatan. May pangalan ka nga. Ibig sabihin, pinoprotektahan mo yung pangalan mo, yung dignidad mo, yung reputasyon mo, so tapat ka. Bakit? Kung sinungaling ka, dinudungisan mo ang iyong reputasyon. So, ang iglesia sa Sardis, matatag sa kanilang pananampalataya, talagang iniingatan nila ang kanilang doktrina na natanggap sa ating Panginoong Hesus. Faithful sila. At meron silang mga gawa. Okay, then, pero ito, ang sabi niya, may pangalan ka nga. Pero, alam ko na may pangalan ka, pero ang sabi niya, buhay ka, ngunit patay ka na. Anong ibig niyang sabihin? May pangalan ka. May reputasyon ka. Alam ko may reputasyon ka. Ang iglesia sa Sardis, may reputasyon ka. Pero, mukha kang buhay, pero patay ka na. Di ba, sinabi ko sa inyo, ang iglesia ng Sardis ay zombie. Zombie. Buhay, nagpa-function sila, nagsasamba sila, may mga aktibidades sila, pero patay. Anong ibig sabihin yan? Ididiin natin yan. Kasi ito ang problema sa Sardis. Buhay ka, pero patay ka. Anong ibig sabihin nun? Anong laging sinasabi ng teacher natin, Brad Alejandro? Mentally present? Yun ang ibig niya sabihin. But physically absent. The same din minsan sa atin. Ganon din ako noon. Nagsasamba ako, every Sunday wala akong absent. Pero wala naman akong natutunan. Hindi naman ako lumalago. Yun yung sinasabi niya. Ikaw ay buhay, pero patay ka. Ha? May reputasyon ka nga. Ibig sabihin, talagang kilala ka sa buong iglesia ng Sardis. Si Brad na ganito, si sister na ganito. Matibay ang pananampalataya niyan. Laging present yan, Brad. At talagang nakikihalubilo sa iglesia. May pangalan. Ibig sabihin, may reputasyon bilang isang Kristiyano. Pero ang sabi ng Panginoon, oo nga, may pangalan ka, pero patay ka. Buhay ka, pero patay ka. Buhay sa physical, ang ibig niyang sabihin, patay sa spiritual. Ito yung isang problema sa iglesia noong unang siglo at hanggang ngayon. Naniniwala kayo? Ako, marami na akong na-experience din. Kasi mula bata ako, nasa Church of Christ na ako. Naalala ko, grade 4 ako noon, unang nagsimula ang tatay ko ng Church of Christ sa baryo namin. Siya yung kauna-unahan. Sa buong Baggao, Cagayan, Baggao, 100 kilometers from Tugigaraw. Tugigaraw to Baggao, 100 kilometers yan. Dati, 4 hours ang biyahe, ngayon 2 hours na lang. Kasi rough road noon, Brad. Ngayon, hindi na. Pag mabilis ka magpatakbo, isa't kalahating oras, kaya mo yan. Grade 4 ako noon. 90 ako nag-graduate. So, 80s, nasa Church of Christ na ako.
lumaki na ako sa Church of Christ. So, noon, isa pa lang kongregasyon, ngayon, nasa 11 na. Yung siyam doon, sinimulan lahat ng tatay ko yon. Alam kong buhay ka, pero patay ka. Nakikita ko ang ibig, naranasan, nakita ang ibig sabihin ng mga bagay na. Noon, dahil ako anak ng preacher, always present ako, Brad. Pero wala akong pakialam sa sinasabi ng tatay ko. Bata pa ako eh. Bata pa ako. So, present ka kasi papaluin ka. Kailangan nakaupo ka dyan. Bibilangin kaya yan. Pag di ka nakita ng tatay ko na wala dyan, siyam kaming magkakapatid. So, tinitignan niya yan. Yari ka mamaya. Hindi ka kakakain mamaya tanghalian. Yari, kung wala ang tatay ko, dahil aalis siya agad, magtuturo sa ibang kongregasyon, yung nanay ko ang magdedisiplina. May palo, may kurot agad yan. O hindi ka kakain yan. Yun yung nun. So, kailangan mo magsamba kung gusto mong pumunta sa iba. Pagkatapos pagsamba, saka ka pupunta doon sa iba. Basta umupo lang ako doon. Wala akong pakialam doon sa sinasabi nila. Yun yung patay ka, buhay ka physical, pero patay ka spiritual. Sabi ng teacher, mentally present, but physically absent. Pero may pangalan ka. Ibig niyang sabihin, hiwalay ka kay Kristo. Patay eh. Pag patay ka, ibig sabihin, hiwalay ka kay Kristo. Anong ibig sabihin ng hiwalay? Nahiwalay dahil sa ating mga kasalanan. Kung basahin natin ito, tignan nyo ito. Ang Diyos ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinain. So, lahat ng panalangin natin, daing panalangin ay naririnig niya dahil hindi siya bingi. Pero tignan nyo yung verse 2. Anong sinasabi ng verse 2, Brad? Basahin mo nga, Brad. Ang nasasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Okay, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Ang mga, kahit dasal ng dasal, yung mga makasalanan, hindi pinapakinggan ng Diyos yan. Humihingi man ng kapatawaran yan, hindi napapakinggan ng Diyos yan. Bakit? Hindi naman tunay na pagsisisi yun. Sabi niya, Panginoon, sorry. Sabi niya, nakapagmura ako, bukas uli, magmumura uli. Kasi yun na yung routine, tawag nito, hindi na makapagsalita pag walang bulaklak ng dila. Tapos sabi niya, Panginoon, patawad, nagsamba, naglinggo, dyan sa Baklaran. Pumupunta pa, Brad, pag Merkules. Pero pag uwi, Mahjong. Tongit. Tapos, meron pang, tawag nito, may alaksing ko pa. Pag dumating na alaksing ko, tapos, luluhod-luhod pa, Brad. Mula dun sa pinto, hanggang dun sa loob. Tapos, pag araw ng January 9, Brad, nandun. Nakapaapa yan, Brad, pero nakalasing kasi masakit pag may naapakan eh. Pero pag lasing, wala na. Maapakan mo man ang bubog, Brad, wala na yon. Sakit-sakit dun, manhid na yung katawan mo eh. May mga nakita ako noon na nagbubuhat ng cross. Laging inaabutan ng tubig yan, Brad, na yung tubig, Wilkins pa no, pero hindi tubig laman nun, Brad. Gin. Pinapalo yung likod eh. So pag lasing, walang pakiramdam. Tapos pag lumakad, alam mo na yung lakad. Gaganong-ganon na, lasing na. Ito yon, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay. Kayo'y patay. Ibig sabihin, patay ang espirito niya, hindi pinapakinggan, nagkakasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So kahit anong gawin mo, hindi ka niya marinig. Bakit? Dahil sa iyong kasalanan. Kaya yung iba, nanalo ako pag sinabi niyang ganyan. Tumaya ako sa wedding, nanalo ako ng ganito, salamat, matagal kong dinasal yun. Kamot na lang ako ng ulo. Makagustuhan ba ng Diyos niya nagpasalamat ka pa sa Diyos? So 1 Timothy 5 verse 6, ngunit ang biyudang mahilig sa kalayawan, kasamaan ang ibig niyang sabihin ay patay sa paningin ng Diyos kahit na buhay pa siya. Yun ang ibig niyang sabihin. Bakit? Dahil sa kanyang kasalanan.
So even membro ka ng Church of Christ, okay, nabautismohan ka, every Sunday present ka, pero nabubuhay ka naman sa kalayawan, sa Panginoon, useless ka. Patay ka. Ibig niyang sabihin, hiwalay ka sa Kanya. Ibig sabihin, pagdating ng araw, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Okay, alam ng Diyos ang lahat, wala tayong may tatago. Alam niya ang ating pangalan. Alam niya na may pangalan tayo o may reputasyon tayo. Alam niya ang karakter ng bawat isa. Sila ay nadungisan at nahawaan ng kasalanan. Ang mga iglesia sa Sardis, mababasa natin yan sa verse 4. So, karamihan sa mga mananampalataya sa Sardis ay nabubuhay sa makamundong kasiyahan. Even, take note, even faithful sila sa kanilang pananampalataya. Even, hinahawakan nila ang doktrina ng Diyos. Bakit? Tingin kasi nila, okay lang. Bakit? Nagsasamba naman ako eh. Ayan nabubuhay sila sa makamundong kasiyahan, even may pangalan sila. Kaya ko dinidiin yung pangalan Sa ating panahon, even Kristiyano sila. Yun ang ibig niyang sabihin. Even member sila ng Church of Christ. Dahil tingin nila, okay lang yung ginagawa. Hindi naman ako sinasaway ni Brad James eh. Okay lang. Tingin nila, hindi immoral ang ginagawa nila. Kasi normal lang nakalakaran. Yun yung kanilang ugali. So, okay lang sa kanila. Magsasamba naman sila sa Sunday. Yun yung problema sa Sardis. Tayo, ang sabi niya, buhay ka, pero patay ka na. Patay ka na. Tayo'y patay habang nabubuhay pa. Kung, take note, tingnan niyo ito. May pangalan ka, buhay ka, pero patay ka na. Paano nagiging patay ang isang Kristiyano, maski buhay pa siya? Kung ang ating oras, ang ating panahon, ang ating mga pinagkakahabalahan, ang ating atensyon, ang ating trabaho, ano pang gusto niyong idagdag? Ang iyong ginagawa ay mas pinangingibabawan o dinodominate ang sanlibutang gawa. Nakuha? Ibig sabihin, mas yung goal mo, magpayaman sa mundong ito, hindi yung goal mo pupunta sa langit. Ang sabi ng Panginoon, set your minds on things above. Pero yung goal mo naman hindi. Magpayaman. So, may pangalan ka, pero ang sabi niya, Kristiyano ka, pero hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Member ka ng Church of Christ, pero hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Even nagsasamba ka every Sunday. Bakit? Yung mga goals mo sa buhay, yung ginagawa mo, yung mga pinaggagawa mo sa mundong ito, mas inuuna mo yung gawang kamunduan kaysa gawa ng mga gawang pinapagawa ng Diyos. Yun yung ibig niyang sabihin, ang walang gawa. Take note, tignan niyo ito. Kung narinig mo na yung mga bagay na to, dahil nagbabasa ka ng Biblia, lagi kang present, kung wala kang gagawin aksyon na pagbabago sa iyong pag-uugali, kasing sama ng paggawa ng maling bagay. Kung wala kang aksyon, ibig sabihin, hindi ka magbabago sa iyong pag-uugali, patay ka pa rin. Bakit? May halimbawa akong nilagay dyan. Parable of the sower. Yung binigyan ng isang talento na alala nyo, anong ginawa niya? Tinago niya. Tinago niya. Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Bakit? Kasi ikaw na master ka, ano ka eh? Baka hanapin mo sa akin pag dumating ka. Kaya ang ginawa ko, baka mawala, tinago ko. Ibig sabihin, wala siyang ginawa. Anong sagot sa kanya ng Diyos? Kunin yan at itapon sa dagat-dagatan na po. Bakit? Wala siyang ginawa. Binigyan siya ng talento ng Diyos, binigyan siya ng panahon, binigyan siya ng oras, binigyan siya ng mga oportunidad, pero wala siyang ginawa. Hindi niya dinevelop yung buhay ng isang Kristiyano. So, anong mangyayari? Patay siya. Yun yung sinasabi niya, buhay ka, nagfa-function ka, pero patay ka. Nakuha na. Para pumunta na tayo sa verse 2. Tanong, ganun ba tayo? Ganun ba ang pagka-Kristiyano mo? Buhay ka pero patay ka. Anong ibig mong sabihin, Brad? Taga Church of Christ ka, pero patay ka.
Ibig niyang sabihin, yung oras mo, yung trabaho mo, yung oportunidad na pinagkakalob sa iyo araw-araw ng Diyos ay mas dominante. Yung buhay mo sa yung kamunduhan kaysa yung buhay mo bilang isang Kristiyano. Bakit? Wala naman nakakaalam sa trabaho ko na naka-Kristiyano ako eh. So, yun yung sinasabi niya, patay ka, pero buhay ka. Ang ating oras, atensyon, trabaho, pinangungunahan at dinodumina ng mga kasiyahan at makamundong gawain. Ganun ba tayo? Kung ganun ang buhay natin, take note, tayo ay patay. Buhay, pero patay. Zombie. Nagkakasala tayo sa Panginoon dahil wala tayong ginagawa at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2. Verse 1 pa lang yun, 30 minutes na inabot. Verse 2, Brad. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpo ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng ating Diyos. Pagkatapos ng verse 1, ang solusyon na sa verse 2. Para hindi ka patay sa harap ng Panginoon, even Kristiyano ka na, buhay ka na. May pangalan ka, may reputasyon ka, pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos, ang doktrina ng Diyos, faithful ka naman. Pero patay ka pa rin sa harap ng Panginoon dahil hindi ka nagbabago, mayroon solusyon. Ibinigay agad ang solusyon. Anong solusyon? Brad, magpuyat ka. Brad, dami ko nang eyebag. Puyat naman ako ng puyat. Yun bang ibig niyang sabihin? Hindi. Ang ibig niyang sabihin ay magbantay ka. Bantayan mo ang mga bagay na natitira. Yung mga bagay na natitira, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Yun ang ibig niyang sabihin. Panatiliin mo ang iyong focus. Saan? Saan ba dapat tayo nakafocus? Set your minds on things above, not on things below or on earth. Yung mga bagay na material, huwag dun yung i-focus mo. I-focus mo ang iyong pag-iisip, yung focus mo, yung pagmamahal sa Diyos. Dahil anong sabi ni Solomon? Pinakamayaman na tao, even sa ating kasalukuyan, kung i-rate mo ngayon, pinakamayaman, nasubukan niya lahat. Brad, konti nga lang asawa niya eh. Ilan? 700 na kulasisi. 300 na asawa. At siya ang pinakamayaman sa mundo nung kanyang kapanahunan. Sikat siya dahil ang hiningi niya sa Diyos, hindi kapangyarihan, hindi kayamanan. Anong hiningi niya, Brad? Katalinuhan. So binigyan siya ng talino ng Diyos, matalino na, alam niya ng ginagawa niya. Kaya siya yung kilalang tao nung kanyang kapanahon. Even, i-compare mo sa ating panahon daw ngayon, yung mga matataas ang IQ ng mga kilalang mga scientist na yan, wala pa daw yan. Mas mataas pa rin kay Solomon. Pero nang sabi niya, Brad, useless lahat ng mga bagay na yan. Sabihin niya sa'yo, paano mo sinabing useless? Tignan mo si Henry C. Ilan yung SM niya? Isang sapatos ba nakadala siya sa langit? Wala. Ni piso. Kung nasaan siya ngayon, hindi siya nakadala. Kasi ang sabi niya, useless lahat ng mga bagay. Kaya nga sinasabi na ng Panginoon, ituon mo ang iyong pag-iisip hindi sa mga bagay na nasa lupa, kung hindi sa mga bagay na nasa langit. Paano ko gawin? Magpuyat ka. Nagpupuyat nga ako. Lagi yung nanonood ng YouTube. Kagabi, 3:00 na rin ako natulog. 3 hours pa lang yung tulog ko. Then, nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, panatiliin ang iyong focus, panghawakan mo kasi ang sinabi doon ng pagmamahal sa Diyos. Brad, anong ibig sabihin ng umakyat ka? Umakyat naman ako tuwing linggo, Brad. 4 na palapag nga yun eh. Ang ibig niyang sabihin, mag-matured ka. Yan. Nakuha? Kaya nga, kanina, train na, dahan-dahan ko na kayong binibigyan ng task. Para ma-involve kayo dito. Sino yung song leader natin kanina? Wala na si Brad Shalom. Pero matagal na kami nag-usap ni Brad. Sabi ko, dyan si Brad Shalom pag umalis yan, ikaw na song leader. Ikaw na song leader. Pinahinga ko muna si Brad kasi dati siya. Okay na siya sa song leader eh. Sabi ko naman sa kanya, itong December, mapapakinggan niyo si Brad. Huwag lang magtahol-tahol Naka-schedule sa kanya. Sabi ko, Brad, halalayan mo ko sa December siya yung magtuturo sa atin. Naumpisan mo na ba? Magpuyat ka.
Siya yung magtuturo sa atin tungkol sa Christmas, about Christmas, na kailangan ba tayong mag-celebrate o hindi. Yan yung kanyang toka. Dating nagtuturo na si Brad. Kaya si Brad Alejandro, sabi ko, and si Edmer, yan. Yung mga lalaki, kailangan buhay tayo, hindi patay sa Panginoon. Ibig sabihin, mag-function tayo. Pag-aaralan pa natin yan na mas malalim. Umakyat pataas, hindi pababa. Ibig sabihin, mas marami ka pang dapat matutunan. Kagaya ng bata. Yan, hanggang ngayon, di pa marunong magtsinelas. Pero pataas naman yan, nagpapantalon na. Ibig sabihin, nagmamature. The same din sa isang Kristiyano. Okay, ang sabi niya, magpuyat ka, Brad. Anong klaseng pagpupuyat? Hindi manood ng YouTube. Ang sabi niya, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira kasi mamamatay ka na eh. Kung sa kayamanan, ito na lang pera ko. Pag sinabi mong ganyan, lockdown pa. 1 buwan pa ako bago pumasok daw sa trabaho. Tipirin mo, pag-ingatan mo yon, hindi gastos ng gastos. Pagtibayin mo yon, pagtibayin mo, paano ko, gagawin ko na lang puhunan to para mapaikot ko pa. Yung tubo, yun ang gagastusin ko. 1 buwan pa akong walang trabaho, 1 taon pa, may bagong variant ngayon, patay tayo nito. Sabi ko, okay na eh. Pataas na tayo eh. Umulan lang, kaya kumunti tayo eh. Tinignan ko kahapon yung bagong variant ng Africa. Omicron. Nagsimula kasi sa alpha, beta, gamma kasi. ABCD kasi yan sa Greek word eh. Yung Omicron is O. Omicron, O. Omega, may dalawa kasing Omicron yan eh. Omega, pag W ganun, Omega yon. O din yon. Omicron, may kasunod pa yan, ABCD yan, parang bagyo lang yan eh, ABCD sa Pilipinas, lahat ng yung A to hanggang C, may pangalan ng bagyo. So Omicron, may kasunod pang Delta yan. May kasunod pang Delta, may kasunod pang letter yan. So, ibig sabihin, may kasunod pang variant yan. Kasi ang isa sa mga sinabi ng isang hindi naman scientist, dalubhasa, hindi na mawawala yung virus na yan. Kasama na natin yan. Kaya nga yung mga baby, meron silang Rota vaccine. Yung Rota, isang virus sa Japan noon. Ngayon, para hindi mawaan yung bata, binavaksinan tuwing bago mag-1 taon. Mahal pa naman yon. Wala pa naman sa public yun na clinic. Wala. Sa private. 4,000 yun pinaturok namin. Ito, ewan ko itong maliit kung meron na. Wala pa daw yung maliit na rotavirus. Kasi baka mahawaan ng virus na yan. Yung COVID-19 na yan, even yung mga babies na rin pagdating ng araw, pag nakadiscover na sila ng pang-baby, lahat ng lumalabas na bata, may babaksina na ng COVID vaccine na yan pagdating. Tuloy-tuloy na yan. Yan, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. Bakit mo pagtibayin? Baka mamatay eh. Pag nawala mo, wala na, patay na. So, pagtibayin ang mga katotohanan na natanggap mo sa Panginoon, pagtibayin, Brad, ang iyong pananampalataya, huwag kang pababa, kundi umakyat ka, mag-mature kang, ibig sabihin, yung pag-asa mo. Ang sabi ng Panginoon, if in this life alone you have hope, may pag-asa ka. If in this life alone you have hope in Christ, sa lahat ng nilalang, ang sabi ng Panginoon, ikaw ang pinakakawawa. Bakit? Ang yung pag-asa kasi ay sa mundo lang ito. Pag mayaman sana ako, pag marami sana akong ari-arian. So, kapag sa akin sana ang mundong ito, pag presidente sana ako, yun ang pag-asa mo. Ang sabi niya, ikaw ang pinakakawawa. So, pagtibayin mo yung pag-asa mo sa Panginoon at ang pagmamahal mo sa Diyos. Malapit nang mamatay. Bakit malapit nang mamatay? Ibig sabihin, hindi mo pinag-iingatan, hindi mo pinagtitibay ang mga bagay na meron ka, ang mga bagay na natutunan mo, malapit na silang mamatay dahil saan? Dahil hindi ka nagpupuyat eh. Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral. Kasi ang sabi ng teacher mo, magsunog ka ng kilay. Ano yun? Literal, Brad, nasunugin mo yung kilay mo? Hindi. Magpuyat ka. Mag-aral ka. Maghukay ka. Yun. Bakit malapit na silang mamatay? Dahil napapabayaan mo na ang pagsasamba, napapabayaan mo na ang pagsasaliksik ng tungkol sa Panginoon. Kung tama yung sinasabi ni Brad James, napabayaan mo na
kung ano yung relasyon mo na meron ka sa Diyos. Anong sabi niya sa Efeso, Brad? You left your first love. Kaya lagi sinasabi ni Mrs. sa akin, hindi ka na sweet. Kasi syempre, nung girlfriend, tawag nito, boyfriend, girlfriend pa lang, sweet, Brad. Text yan. Ngayon, wala na. Sabi niya, ba't di ka man lang mag-text? Ganon din ang pagka-Kristyanismo natin minsan. Dahil matagal na tayong member ng Church of Christ, wala na, petiks na lang. 10 years na ako dyan eh. 20 years na ako dyan eh. Namamatay na sila kasi wala na yung unang pag-ibig. Wala na yung unang pag-ibig. Napapabayaan na natin, namamatay na sila dahil pinapabayaan na natin dahil saan? Sa kawalan ng aktibidad. Ano pa? Saan ang sardis saan matatagpuan? Sa ibabaw ng bundok. Dahil kampante sila, walang lulusob sa atin, Brad. Bakit? Makikita natin yung baba. Nandun sila, hagisan natin ng granada. Hindi na sila makaakyat. So kampante sila pero nalusob sila ng 2 beses at nasira ang kanilang bayan. The same din sa atin. Bakit? Kampante na tayo. Bakit? Nabautismuhan na ako eh. Sabi ng Biblia, repent and be baptized. 16:15. If those who believe and is baptized shall be saved. Diligtas na ako. Kaya kampante ka na ngayon. Pero kung titignan mo maigi, tignan mo yung 28 na lang. Balik ka dun sa Matthew, huwag ka lang dun sa Mark. Sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. Sa 18, ang sabi niya, go into the whole world and preach the gospel. Hindi ganun yung pagkasulat niya. Sino may Biblia? Ang sabi niya kasi doon, sige Barad, basahin mo nga. Ang sabi niya, teaching them, and make them disciples. Gawin mo silang alagad. Ibig sabihin, gawin mo silang tagasunod. Kung ano yung narinig nila, kasi tagasunod, kailangan isabuhay nila. Huwag ka munang tatalon agad doon sa 19. Yung 18 muna. Ano yung sinasabi ng 18? Basahin mo nga, sis. Sige. $19 pala yan. Sige, 19. Dahil dito, magsilaon na kayo at gawin ng mga nagwal ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng mga nagkakanak ng Espiritu Santo. Okay, yung 19, ang sabi niya, gawin nyo silang alagad. Ibig sabihin, tagasunod, estudyante. So kung ano yung tinuturo ng teacher, pag gumawa ng assignment. Pero may kadugtong bayan, sis, nung nabautismuhan na, hindi nagtatapos doon. May kasunod doon. Tuloy mo. Yan. Ituro nyo sa kanila. Brad, huwag kang maging kampante. Sila kampante na, di ba? Dahil nasa bundok yung bahay, yung lungsod ng Sardis, ang sabi nila, hindi tayo masasakop ng sino man mananakop. Pero kampante sila, the same din sa atin, kampante din tayo bilang membro ng Church of Christ dahil nailubog na tayo, nabautisman na tayo, nalinisan na yung kasalanan natin at nagsasamba tayo every Sunday, nagbabasid din ako ng Biblia, pero ang sabi niya doon, ituro mo sa kanila, pagkatapos ng nabautismuhan yun, ituro mo sa kanila, ano yun? Naganapin lahat, Brad, ito uli, lahat. Anong kulang doon? Lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Lahat ng mga bagay, kampante na. Okay na ako rito. Ito yung comfort zone ko. Okay na ako dito. So, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Patay. Bakit? Hanggang bautismo ka lang eh. Hindi mo na tinuloy. Hindi mo na ginanap ang mga bagay na sinasabi ng Biblia, na sinasabi ng preacher mo. So, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Patay ka. Oo, member ka ng Church of Christ. Oo, sabi niya, dahil may pangalan ka, ang sabi niya, pero buhay ka, pero patay ka. Bakit? Kampante ka. Wala kang aktibidad.
kababayaan. Wala kang kapabayaan. Wala kang kapabayaan. Napapabayaan mo ang mga obligasyon mo bilang isang Kristiyano. Take note uli si uling. Yung kumpul ng uling, Brad, pag nag-iihaw ka, tinanggal mo yung isa, nilayo mo, anong mangyayari doon? Mawawala yung kanyang dingas. So, para magkaroon uli ng dingas, ilagay mo siya uli doon sa nagbabagang apoy para umapoy uli. Umalis siya uli. Tumalsik eh. Nung pumutok yung uling, tumalsik. Ano mangyayari doon? Mamamatay uli kung hindi babalik. So, kampante na siya. Kampante na siya. So, the same din ang mga member ng Church of Christ minsan dahil nabautismuhan na, okay na. Nagsasamba na, okay na. Wala nang ginagawa. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, alam ko may pangalan ka. Anong ibig sabihin ng pangalan? May reputasyon ka. Pinanghawakan mo ang doktrina ng Church of Christ. Pero buhay ka man, sabi niya, patay ka. Bakit? Kampante ka, kagaya ng mga taga-Sardis. O ano ngayon, nilusob sila. So, kailangan muling buhayin at palakasin ang ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Balikan natin si Ephesus. Anong sabi kay Ephesus? Remember your first love. Tama? Ang sabi niya, bakit remember ko? Kasi anong problema sa Church of Ephesus, chapter 2, ang sabi niya, you left. May laban ako sa iyo. Anong laban mo sa akin, Panginoon? You left your first love. Dito naman hindi, kampante sila. Buhay pero patay. Dahil sa kampante, kawalan ng aktibidad, hindi lumalago. Okay, sapagkat wala akong nasumpungan iyong mga gawang sakdal. Ha? May pangalan na, may reputasyon, pinanghahawakan ng kanyang pagiging member ng Church of Christ. Tapos sasabihin ng Panginoon, oo nga, gumagawa ka pero hindi pa sakdal. Anong ibig niyang sabihin, Brad? Hindi pa sapat. Hindi nasumpungan ng Diyos ang ating pag-ibig. Yung pag-ibig natin, pakitang tao lang. Bakit? Paglinggo lang. Di ba may plastic? Plastic. Yan yun. Pag-ibig. Ang sabi niya, hindi sakdal ang iyong gawa. Hindi sakdal. Ibig sabihin, ang iyong pag-ibig sa Diyos, hindi pa perfect. Ang iyong katapatan sa Diyos, hindi pa perfect, hindi pa sakdal. Ang iyong paglilingkod sa Kanya, petiks-petiks lang. Yun yung ibig niyang sabihin. Then, 2:19, balikan natin yung 2:19. Nalalaman ko ang iyong gawa. Ano ang iyong ginagawa? Ang iyong pag-ibig, alam ko, sabi ng Panginoon, ang iyong pag-ibig, alam ko, Brad, ang iyong pananampalataya, alam ko, Brad, ang iyong ministeryo, yung ministry. From the Greek word, doulos. Ibig sabihin, server. Alam ko kung ano yung pinaggagawa mo. Bilang isang Kristiyano, alam ko ang pagtitiis mo. Alam ko ang iyong huling gawa ay higit. Pinag-aralan na natin, di ba? Ang iyong huling gawa ay mas higit kaysa sa una. Ibig sabihin, talaga naman nagmamature siya. Higit kaysa sa una. Ibig sabihin, eto lang alam ni Brad nun, nakaupo lang. Ngayon, marunong na siyang mag-song lead. So, nagmamature siya. Ngunit ang sabi niya, hindi ko nasumpungan, sa Sardis naman, hindi ko nasumpungan na ginagawa mo ng bukal sa loob mo yung mga bagay-bagay na yan. Kaya kapatay, ang sabi ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Ang iyong mga gawa ay hindi ko nasumpungan na sakdal at sa harap ng Panginoon. Sabi ko kanina, hindi perpekto pa yung pag-ibig niya, yung kanyang pananampalataya, yung buhay niya bilang isang Kristiyano. Kaya kapabuhay hanggang ngayon, di pinukuha ni Lord dahil nagbibigay ng pagkakataon para magbago. Hindi pa kompleto ang iyong pananampalataya, hindi pa ganap na tunay kang Kristiyano. Hindi ka ibig niyang sabihin, hindi ka pa makakapasok, Brad, sa kaharian ng langit. Yun yung ibig niyang sabihin. Sapagkat wala akong nasumpungan iyong mga gawang sakdal sa harap ng Diyos. Ina-explain ko to kasi binabalikan ko yung verse 1. Verse 1, ano yung verse 1? Meron kang pangalan. Alam ko may pangalan ka, buhay ka pero patay ka. Ibig sabihin, alam kong Kristiyano ka. Alam kong nagsasamba ka. Alam kong tapat ka sa relihiyon mo. Yun yung sinasabi niya, pero hindi ko nasumpungan sakdal ang iyong mga gawa sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, Brad, kulang pa. Anong sabi ng iba? Push mo lang. I-push mo lang. Konting push pa. I-push mo lang. Kung ano yung ginagawa mo, sabi niya, panghawakan mo. Panatiliin mo, ang sabi niya. Hawakan mong maibig. Pag sinabing hawakan mo ng maigi, Brad, lagyan mo ng effort. Hindi yung ganito lang.
Eh pag natabig ka, wala, nalaglag na yon. Ibig sabihin, higpitan mo. Kung gusto mong hawakan maigi, alalayan mo pa. Tama? O dalawang kamay pa. Yun yung ibig niya sabihin. Dahil hindi pa kumpleto, panghawakan mo maigi. Anong sabi niya? Magsunog ka ng kilay. Be watchful. Magpuyat ka. Pero hindi man uli ng TV at saka YouTube, magbasa ka. Yun ang ibig niyang sabihin ng Biblia. Yung mga bagay na makapagmamature o makapagbabago ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Pero itong problema, Brad, hindi ko naman kasalanan eh. Bakit? Kasalanan ni Brad James. Bakit? Wala naman kami aktibidades sa Church of Christ ng EDSA eh. Kasalanan yung mga elder. Kasalanan yung mga preacher. Bakit? Sila lang naman sa kanila kami natututo eh. Ito yung ipinapasa ngayon yung sisi. At baka sabihin natin sa Panginoon pagdating ng araw din yan. Okay? Sabi ng Panginoon ni Pedro, may hinihimas pang manok. Sabi niya, okay, paano kita pasukin sa langit? Sabi, sa pintuang ito, sa langit. Sabihin mo sa akin kung bigyan mo ako ng rason, sabi ni Pedro, na may hinihimas daw na manok. Sabi niya, bigyan mo ako ng rason para papasukin kita sa langit. O, ano ibibigay mong rason? O, gumawa po ako, nagsamba ako, pero hindi pa sakdal. Yung gawa ay hindi nakitang sakdal sa harap ng Panginoon. Ay, hindi ko na po kasalanan yan. Bakit? Kasalanan ng preacher namin yan. Ako na ngayon nasisi, Brad. Pero titignan ko mamaya na hindi kasalanan ng preacher, kundi kasalanan ninyo. Kasalanan ng bawat individual. Papakita ko sa inyo yan, kaya dinidiin ko na dito para pagdating natin doon, hindi nyo ako sisisiin pagdating ng araw. Kasi hindi ka naging sakdal, hindi ko kasalanan yan. Bakit kasalanan yung teacher mo pag di ka nakapasa sa school? Sino may kasalanan, Brad? Hindi ba yung teacher, yung principal? Bakit ang pangit ng classroom namin? Wala aircon eh. Kaya hindi ako nakapasa. Sabihin mong ganon? Bobo yung teacher ko. Mas magaling pa nga ako eh. Hindi ka nakapasa nga eh. So, kasalanan ng teacher mo. Hindi. Hindi kasalanan ng teacher. Ang sabi niya, hindi sapagkat panghawakan mo mabagay na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungan yung mga gawang sakdal sa harapan ng Panginoon. So, hindi mo pwedeng sisiin yung mga dahil mahina yung preacher mo or tamad yung preacher mo, kaya hindi ka naging sakdal. Individual yan. Papakita ko sa inyo yan. Okay, sa 3 verse 3 na tayo. Brad, anong dapat nating gawin para hindi tayo mamatay? Lalahanin mo nga kung paano yung tinanggap at narinig at ito pa rin mo at magsisika. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay parehyan ang gaya ng pagkanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon, parehyan ako sa iyo. So, ito yung solusyon pa rin to. Kasama pa rin sa solusyon. Verse 10, verse 3, solusyon pa rin yan. Magpuyat ka at remember, balik tayo sa Efeso. Church in Efeso, remember your first love. Design din dito. Alalahanin mo kung paano mo tinanggap ang Ebanghelyo. Paano mo ba tinanggap? I-explain ko yan sa inyo. Alalahanin mo kung paano yung tinanggap, kung paano mo ito narinig, tinanggap, narinig, kung paano mo ito yung at tuparin mo. Narinig mo na nga, tinanggap mo na nga, so tuparin mo. Tuparin mo, ibig sabihin, isabuhay mo. Isabuhay mo. Then, ang sabi niya, Brad, magsisi ka. Asa na? Tuparin mo at magsisi ka. So, 4, ha? 4 ang gagawin. Una, alalahanin mo. Remember muna, mag-reminisce ka muna. Yan. Paano ka ba nakilala yung asawa ko? Yan. Ano ba yung mga first date na? Saan yung first date namin? Ano yung pinaggagawa namin? Alalahanin mo. Balikan mo yung mga bagay na yon. Paano mo tinanggap? Paano mo narinig? At tuparin mo at magsisi ka at balikan mo yung unang pag-ibig mo sa Diyos. Remember your first love. Tingnan nyo yung connection ng bawat iglesia. Mayroon silang connection. Tinitignan ko eh. Yung pattern niya, ang ganda ng pattern niya. Pabigat ng tinuturo niya. At yung kakulangan sa iglesia at saka yung solusyon na binigay ng Diyos,
magagamit mo din dito sa Sardis. Remember. Remember your first love. Remember yung tinanggap mo. Remember yung narinig mo. At tuparin mo itong mga bagay na ito. Kung di mo ginagawa, magsisi ka ang sabi niya. At may warning yan mamaya. At ito, Brad, andyan uli, magpuyat ka. Ibig sabihin, mag-aral ka maigi, Brad. Hindi lang trabaho ng preacher ang mag-aral, Brad. At pakainin lang kayo. Hindi lang. Kaya minsan gusto ko rin makinig. Gusto ko rin makinig. Hindi sa tamad. Gusto ko lang makinig. Bakit? Pag nakakarinig kasi ako, si Maricel, alam niya, si Crisale, wala si Crisale. Pagkatapos ng preaching yan, Brad, naka-record yan. Brad, pinapakinggan ko sa loob yan. Pag kumakain, alam yung mga naiiwan dito yan na sabay-sabay kaming kumain dyan. Nakikinig ako yung preaching ko. Para alam ko pa yung i-improve ko. At pati ako, okay, ganun pala yung sinabi ko doon. So, magpuyat ka. Magpuyat ka. Alahanin mo kung paano mo yung tinanggap. Okay, isa-isay natin yung 4 na yun, ha. Panghawakan mo ang ibig niyang sabihin. Panghawakan mong maigi. Verse 1, Hebrews, ano bang ginamit ko dyan? Hebrews 2:1. Okay. Kaya nga, dapat natin panghawakan mabuti. Yun. Paano mo tinanggap? Panghawakan mong maigi yung tinanggap mo. Ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo. Anong gagawin? Bakit mo kailangan hawakan? Para hindi tayo maligaw. Kaya ako, okay lang ako makarinig ng iba-ibang aral, even Catholic ka, even Muslim ka, pinapakinggan ko sila. Bakit? Para alam ko yung difference ng meron ako, ng mga natutunan ko. Hindi, mali ka, Brad. Ito yung sinasabi ng Biblia. So, hindi ako naliligaw. Dahil pinanghahawakan ko kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi lang yung sinasabi ni Brad James, yung preacher, yung sinasabi ng Biblia. Hindi, mali ka. Ito yung sinasabi ng Biblia. Wala na yung ikapo. Wala na yung ikapo. Bakit wala na ikapo? Sa Old Testament kasi, mag-overtime na tayo nito. Sa Old Testament kasi, hindi pwedeng magbigay ng 9% lang, Brad. Hindi rin pwedeng magbigay ng 11%. Kasalanan yon. Bakit? Ang utos, 10%. Ang sabi ng Panginoon, tinanggal na yan. Ang magbigay ng maluwag, ang magbigay ayon sa pasya ng iyong puso. Pero sa iba, business kasi yan eh. Kaya ang sinasabi ko nga yan minsan ang mga religion, take note pero akin lang to, hindi tayo naka-live, kunwari. Ang mga, questionin mo sa sarili mo, ang mga religion na gumagawa ng 10%, business yan. Hindi sa Diyos yan. Business yan. Bakit? Laging dinidiin yan eh. Yun yung sa akin. Yun lang nakita ko. Basta may 10% ng isang religion, nako, mag-question mark ka na ng maigi yan. Lakihan mo yung question mark mo. Magsaliksik ka para malaman mo. Panghawakan mo kasi yung sinasabi ng Panginoon para hindi ka maligaw. Kung nakikinig ka lang, maligaw ka. Ang sabi ng taga-Tondo, Brad, saan ang tutuban? Nagtanong ka sa kanto, dito. Pagdating mo sa kanto, pag nasa Divisoria ka, saan ang tutuban? Dito naman yung isa. Pagtanong mo, dito naman yung isa. Di ba? Sino naka-experience nun? Sabi ng isa dito, sabi naman lampas ka na, Brad. Sabi ng isa, dun pa sa unahan. Naku, patay tayo yan. Bakit? Hindi mo pinanghahawakan. Hindi ka nagpupuyat eh. Hindi ka nagpupuyat. Panghawakan mo para hindi ka maligaw. Para hindi ka maligaw ng ibang tao, okay? Kung paano mo narinig, tanggapin mo, isabuhay mo ito. Narinig, tinanggap, ito ulit, si Parable of the Sower. Paano niya tinanggap? Sit down. Sit down. Behave. Sit down. Tingnan nyo ito. Paano tinanggap nung, nandyan, nilagay ko pala dyan, di ko nababasahin maigi. Brad, masaya niyang tinanggap ang Ebanghelyo. Masaya siyang nabasa doon. Nabautismo, masaya siya. Pero, wala na. Patay na siya. Ibig sabihin, hindi niya pinanghawakan maigi yung aral na tinanggap niya. Namatay. Bakit? Iniwan niya ang kanyang unang pag-ibig. Yung nakatanggap ng mensahe, galak na galak. Pero sa umpisa lang pala. Nung tumagal, wala na. Yun ang ibig niya sabihin. Tinanggap,
at narinig, tuparin. Kung anong sabi ni John 14:15, if you love me, keep my commandment. Tama? Keep, tuparin. Obey. Keep, obey, do my commandment. Ang sabi ng Panginoon, ito yung tuparin. Kung ano yung narinig mo, isabuhay mo. Tanggapin mo, hawakan mong maigi, tuparin mo. Okay, bibilisan natin. Then, magpuyat ka. The same dun sa verse 2. Magpuyat ka. Parehong salita yung Brad. Magpuyat ka. Then, walang hanggang pagbabantay. Ang ibig niyang sabihin, ang pagpupuyat ay walang hanggang pagbabantay. Be faithful nga until death. Hanggang sa dulo ng iyong buhay, maging tapat ka, magpuyat ka, para sa ganon, may reward. Ano yung reward? Kaligtasan. Okay. At magsisi ka. Para makapag-umpisa ka uli. Para makapag-umpisa ka uli, magsisi ka. Anong ibig sabihin, Brad, ng magsisi? Sinabi ko na sa inyo mga nakaraan linggo. Yung 2 lanes, nagsisi ka nga, hindi ka naman lumilipat dun sa alam mo na ang one way yan, hindi ka pa lumilipat dun sa tamang daan mo. Ang pagsisisi, lumipat ka sa tamang daan at tumuloy ka. Tapos, nalingat ka uli dahil driver ka, nandun ka uli sa kabila. Kaya ngayon natutulog, bumabangga. Bakit? Lumilipat dun sa kabilang linya eh. Bakit? Naidlip, na ganun yung makina, ay yung manobela. Pumunta sa kabila, kaya natagis, nabangga. So, para hindi ka mabangga, magsisi ka, ibig sabihin, pumunta ka dun sa tamang linya mo sa daan, huwag kang pupunta dun sa bike lane, Brad, may lakos dun sa dulo. Huli ka. Even motor, huli. Bike lane na nga yun. Ibig sabihin, magsisi ka. Uy, nasa bike lane ako. Magsisi ka. Anong ibig sabihin? Tuloy-tuloy ka lang sa bike lane? Hindi. Lumipat ka dun sa tamang daan. Yun yung ibig sabihin ng pagsisisi. Nakuha? Hindi yung nagsisi ka nga, hindi ka naman nagbago. Tuloy-tuloy pa rin naman yung ginagawa mo. So, useless pa rin yun. Okay? So, ayun, magbago. Ano bang pagsisisi? Transform. Paano mag-transform? By the renewing of your mind. 12:2 ng Romans. Ayun, transform o magbago kayo. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Change lane. Yan. Change direction. Change your life. Convert it. Yun yung ibig sabihin ng repentance. Convert. 110 to 220. Dahil hindi gagana to. Made in Japan yan eh. So, 230. Pwede mo na isaksak. Gagana na yan. So, yun ang ibig sabihin ng repentance. Hindi turn around 360 babalik ka rin doon. Turn around ka nga dahil nagsisi. Repentance daw is turn around, magbago. 160 degrees lang yun, Brad. Hindi 380 degrees. Bumalik ka din doon sa iyong kasalanan. Kaya ang iba, nabautismuhan nga, ang tawag namin doon is tuyong makasalanan nung nilubog, nung inangat, basang makasalanan pa rin yun. Tuyo, naging basang makasalanan pa rin yun. Kasi hindi naman siya nagbago. Nabautisman lang siya. Okay, pinatawad ng Diyos, pero hindi pa rin magbago ng mga ginagawa. Andun pa rin naman sa sabungan, Brad. Legis. Ano pa rin? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko alam ibig sabihin. Alam ko lang yun. Legis. Ganun yan. Sa dihado, sa liamado. Ganun. Okay. Then, babala, ito na yung warning. Kung hindi ka magsisi, Brad, kung hindi ka magpuyat, kung hindi mo panghawakan yung mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, paparihan akong madali. Anong ibig sabihin yan? Darating ang paghuhukom. Pag buhay ka pa, may pagkakataon magsisi. Paano na, Brad, pag nadisgrasya ka? Pag namatay ka, wala na. Hindi ka na makapagsisi. Tayo ay hahatulan. Ibig niyang sabihin, pag di ka magsisi, hahatulan ka pagdating ng araw. So anong gagawin natin? Lagi tayong handa sa lahat ng panahon. Kaya nga magpuyat eh. Ibig sabihin, Brad, magpuyat, laging handa. Baka darating yung magnanakaw. Dahil ang sabi ng Panginoon, darating ako na parang magnanakaw at hindi mo malalaman. So, hindi mo malalaman. Kaion me ginos. Ginos ang ginamit kasi yan. Ginos ko kasi yung I know. Gnosis kasi yan. Gnosis or knowledge. I know. So, ang talatang ito, take note, panglaban ninyo sa mga nagsasabi na si Kristo ay darating sa 2012 yung iba, 2000 nung nakaraan. Anong bago? Wala akong alam na bago. Kailan daw darating? Uli. 2020 na? Wala bang bagong propesiya? Wala bang naririnig, Brad? Bagong propesiya? Wala pa.
Pero pag may nagsasabi ng mga ministro, mga ngaral na si Kristo ay darating sa ganito, puntahan mo tong sa talatang ito. Ang sabi niya, darating ako at walang nakakaalam. O, siya daw alam niya. Patay tayo niyan. Ibig sabihin, false prophet yun. Hindi tunay. Sinabi na nga ng Diyos, walang nakakaalam. Ayun yung Greek niya, kai en ho me ginose. So, walang nakakaalam. So pag sinasabi nila, alam nila, false prophet yung mga yun. Verse 4 pa lang tayo, commendation na. Ngunit, meron kang Brad. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nagdumi ng kanilang mga damit. At sila'y kasama kong magsisigakan na may mga damit na maputi, sapagkat sila'y dapat. Sinabi ko na sa inyo kanina, individual, hindi kasalanan ng teacher ang, kung di ka pupunta sa langit, hindi ka kasalanan ng preacher. Nakuha? May ilan sa inyong may pangalan. Ibig sabihin, kongregasyon ito. Yung iba, may pangalan. Ano ibig sabihin ng pangalan, Brad? Yung reputasyon, yung karakter bilang isang Kristiyano, yun ibig niyang sabihin. May ilan, hindi lahat ng kongregasyon sa Sardis, hindi lahat ng iglesia, ng member sa EDSA Pasay Church of Christ, nagsusuot ng damit. Anong ibig niyang sabihin nun? Ilan, naglilingkod sa Panginoon, maaari kang maging matuwid, kahit karamihan ay hindi. Nakuha? So hindi lahat ang kumakanta ng when we all get to heaven ay pupunta sa langit. When the saved get to heaven. Kaya nga binago yung lyrics na yan eh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Hindi lahat ng kumakanta yan ay pupunta sa langit. Bakit? Sinabi ng talata na mayroon ilan sa inyo sa Sardis na hindi dumihan ng kanilang pangalan, ng damit. Ibig sabihin, maputi yung damit. Ibig sabihin, walang kasalanan, Brad. So yung iba, ibig sabihin, madumi ang damit. Nakuha? Ibig sabihin, nagkakasala. Dahil sinabi niya na nga, yung iba sa inyo buhay pero patay. Ito yung sinabi niya. Yung isang iglesia, meron doon hindi pupunta sa langit kung hindi magpuyat at hindi magsisi. So ang paghatol, take note, personal. Tama? Hindi individual. Basahin yung mga talatang yan. 2 Corinthians 5, verse 10, ang sabi niya, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos at tatanggapin ang bawat isa ang kanyang gantimpala, kanyang ginawa, masama man o mabuti, ang bawat isa. Kaya nga wala tayong tawag nito, minamanang kasalanan dahil bawat isa tatanggapin niya ang kanyang pinaggagawa, mabuti man o masama. 2 Corinthians 5 verse 10, hindi ko nilagay yan. So, walang guilt by association, Brad. Ang sabi kasi ng iba, Brad, wag kang pupunta diyan. Bakit? Makasalanan yung preacher diyan. So, ibig sabihin, kung makasalanan yung preacher ng EDSA Pasay Church of Christ, lahat na rin ng member makasalanan. Kung hindi pupunta sa langit, ang guilt by association kasi is kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Tama? Pero sinasabi ng talatang ito, tingnan niyo maigi yung talata, may ilan sa inyo. Sa EDSA Pasay Church of Christ, may ilan na maputi ang damit. Ibig sabihin, hindi nagkakasala. Pero yung iba, hindi maputi ang damit. Ibig sabihin, nagkakasala. Yan. Walang guilt by association dahil lahat tayo ay haharap naman sa luklukan ng Diyos. Kaya yung ibang preacher na nagsasabi, wag mong yung makasalanan mong kapatid, wag mong batiin, wag mong papasukin ng bahay. Nako, tumatawa ako sa sarili ko. May preacher ng Church of Christ. Wag mo daw batiin, wag mo daw papasukin ng bahay. Literal talagang ginawa. Hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin, Brad, yung doktrina niya. Yung doktrina niya. Kung ang doktrina niya ito, wag mong papasukin sa buhay mo. Kapatid mo yun, wag mong papasok. Uy, kung pumasok dito, hindi ka member ng Church of Christ. Makasalanan ka, uy. Di ba? Meron akong kilalang preacher na gano'n. Kaya nga hindi ko na pinagkakausap noon eh. Pero friend pa rin kami. Ang sinabi ko na lang sa isip ko, dahil napag-aralan ko yung mga bagay-bagay na yan, bata pa itong preacher na to. Pero matanda na. Bata pa, ibig sabihin, kulang pa yung kanyang kaalaman. Pagdating ng mga bagay-bagay na ito, tignan nyo ito, balikan natin yung talala. Meron ilan sa inyo. Ilan saan? Sa Sardis, sa kongregasyon ng Sardis. So, hindi sila lahat.
May ilan sa inyo maputi ang damit. Ibig sabihin, hindi nagkakasala, Brad. Yung iba, makasalanan dahil namamatay na sila, buhay pero patay. Walang guilt by association. Paano liliwanag ang isang Kristiyano? Kayo ay liwanag sa mundong ito. Kayo ay asin sa mundong ito. Ayaw mo naman ilagay yung asin doon. Paano ka maging good example sa iba? Dahil ayaw mo nang papasukin, ayaw mong batiin. Paano mo siya mako-convert? Paano mo siya ma-invite papunta sa Pasay? Kung hindi mo naman pinapansin. Dahil nabasa mo lang yung tirata, wag mong papasukin, wag mong batiin. Literal na yung mga bagay-bagay na yan. Tignan nyo ito, sa loob ng iglesia ng Sardis, may mga kapatid na hindi talaga Kristiyano. Kristiyano sila pero patay. Sabi niya, buhay pero patay. Okay. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, ayan yan, at sila'y kasama kong nagsisilakad. Ibig sabihin, meron pakikisama sa Diyos. 1 John 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, nagaya niya, nasa liwanag ay may pakikisama na may mga damit na maputi. Tingnan niyo ito, at sila'y kasama kong nagsisilakad na may damit na puti. Ibig sabihin, may fellowship sila sa Diyos. Bakit? Hindi sila nagkakasala. Nakuha? Kung tayo nagsisilakad sa liwanag, ibig sabihin, nagsisilakad sa liwanag sa daan ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Nakuha? May tanong dyan? Wala. Okay, sapagkat sila'y karapat-dapat. 10:38, ang sabi niya, sila'y nagdadamit ng puti dahil sila'y lumalakad sa liwanag kasama ang Diyos, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, dahil siya yung master, siya yung leader, sinusunod kung ano yung sabihin niya. Ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat. Brad, hindi rin literal yan. Na yung ama mo, ina mo, awayin mo. Ibig niyang sabihin, ayun lang naman, Brad, ang ibig niyang sabihin, seek first. Yun ang ibig niyang sabihin, seek ye first. Kung mas inuuna mo itong mga bagay na ito, yung ina ng higit sa akin, nanay ko yan, iibigin ko yan, Brad. Ibig niyang sabihin, kung ipinapauna mo, seek ye first nga eh. Kung ang ina, ang mga magulang mo, ipinapauna mo, yung mga kayamanan sa mundong ito, ipinapauna mo, yun ang ibig niyang sabihin, ay hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Kaya nga dinidin ko kanina, yung oras mo, yung panahon mo, yung mga oportunidad mo, kung mas higit sila doon sa yung pananampalataya, nagkakasala ka. Yun yung sinasabi nito, hindi ka karapat-dapat. Member ka ng Church of Christ. Nabautismohan ka, pero hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Anong sabi niya? Hindi ko nasumpungan ang iyong gawa na sakdal. Ibig sabihin, hindi perfect. Bakit? Hindi nangunguna ang Diyos sa iyong buhay. Anong sabi niya? Iniibig ang kanyang ama ng ina ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit. Kaya sabi ko kay Mrs., pangalawa ka lang. Sino number 1? Pangalawa ka lang. Siyempre, number 1 ang Diyos. Pangalawa ang pamilya. Yan yung higit. Yan yung mga bagay-bagay na yan. Higit kaysa sa akin. Kung yung ang trabaho mo ay mas higit kaysa sa pananambahan, may problema ka. Hindi ka karapat-dapat. Kung yung goal mo sa mundong ito mas higit kaysa sa iyong paglilingkod sa Diyos, may problema ka. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat sila'y hindi karapat-dapat. Bakit hindi sumusunod sa liwanag? Sa kagustuhan ng Diyos. Hindi nagsisilakad. Bakit anong sabi ng Diyos? Ayun, seek ye first, Brad. Unahin mo muna ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa ibang mga bagay-bagay. Okay, nakuha. Ito na, see overtime. 5 na tayo, 2 na lang, konti na lang. Brad. Ang magtagumpay ay darantang gayon ng mga mapupuling ganit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Thank you, Brad. The theme of the book of Revelation is to overcome adversities. Overcome or magtagumpay o manalo. Yung mga pinapaliwanag natin na 7 iglesia na kasalanan nila, kung hindi mo mapagtagumpayan, Brad, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang magkakaroon lang ng buhay na walang hanggan, yung magtagumpay. Anong gagawin? Tingnan, isa-isahin natin. Anong mangyayari? Anong reward na ibibigay ng Diyos sa mga taong magtatagumpay? Una, bibihisan ng puting kasuotan. Pangalawa,
Hindi buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Pangatlo, ipapahayag ang I will confess your name to my Father. Iko-confess, ipapahayag ang iyong pangalan sa harapan ng kanyang ama. So, tatlong bagay yun, titignan natin yung reward ng magtatagumpay. Anong matatanggap natin? Bibisan ng puting kasuotan, ibig sabihin puti, ibig sabihin kasuotan na yun, pagtatagumpay. Dahil nagtagumpay ka, wow, ito yung corona mo, ito yung damit mo. Ibig sabihin, kadalisayan, puti, kadalisayan. Tantan natin, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Puting damit, kabanalan, kadalisayan. 19 verse 8 ng pahayag, nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino. Damit. Ibig sabihin yan, ang lino ay sagisag, ayun yung sagisag, yung symbols ng mabuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Tayo ay hinirang ng Diyos. So yung mga taong magtagumpay, pagdating ng araw, dadamitan ng lino, pagtatagumpay, ibig sabihin. Kadalisayan dahil sa mabubuting gawa na ginawa ng mga Kristiyano. Okay. Pangalawa, hindi buburahin ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. 21 verse 27 ng Apokalipsis. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng kordero ang siyang makakapasok sa langit. So, may tanong ako dyan mamaya sa conclusion natin. Pangatlong gantimpala na matatanggap ang mga taong magtatagumpay, iko-confess ng Panginoon ang kanyang pangalan sa Ama. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin. Sa English kasi yan, confess. I will confess. Hinanap ko sa Tagalog yung kikilalanin talaga eh. Hindi confess o ipapahayag, hindi. Wala sa translation ng Tagalog eh. Kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit, ngunit ang sino man ikakahiya. Brad, paano mo ikinahiya ng Diyos? Ibig sabihin, hindi mo sinunod ang kanyang gusto. Yung gusto mo, layaw mo, yung gusto mo, ang sinusunod mo. So, pag ginawa mo yon, kinakahiya mo ang Diyos. Ikakahiya ko rin sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. So, hindi ka ipapahayag sa kanyang Ama, hindi kanya i-confess. Sabi niya, ito, si Brad Romy, sabi ng Ama, sabi ng Amang Diyos, Nak, okay ba si Brad Romy? Okay po yan. Ayun, okay po yan. Approve. Pasok sa langit. Si sister, okay po yan. Si sister, si Brad, Joel. Hindi ba ako kinahiya ni Joel? Yan. So, yan, iko-confess ka niya. Magpapatunay ang Diyos pagdating ng araw. Pero pag ikinahiya natin, hindi tayo nagbago, hindi tayo makakapasok sa karyan ng langit. Huling talata, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Sa mga iglesia, kasama tayo niyan. 7 churches of Asia represent the churches of the universe. Universal Church, lahat. Kabuuan ng iglesia mula noon hanggang ngayon. So, ang sabi niya, makinig. Lahat tayo may tenga, makinig. Individual may tenga. At mga nasa labas may tenga, ibahagi din sa mga may tenga. Okay, conclusion na tayo. 2 slide lang yan. Ang katapatan ng isang kongregasyon ay, take note, hindi nakabase sa preacher. Hindi nakabase sa nangangaral. Ang katapatan ng Church EDSA Pasay Church of Christ ay nakabase sa katatagan ng bawat membro nito. Hindi sa dami ng member, hindi sa dami ng koleksyon, hindi sa dami ng kalaki ng building o kagandahan ng building, hindi. Sa pangalan ng bawat isa. Anong ibig sabihin ng pangalan? Yung karakter o reputasyon ng bawat individual. Doon mo makikita ang katatagan ng isang kongregasyon. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, noon pa at hanggang ngayon, pag ang preacher nyo ay nakaupo na sa gilid, doon sa likod, at yung mga member na ang nagtuturo,
at nagfa-function, matatag na iglesia yan. Bakit? Nag-improve ang bawat isa. Nag-improve. Pero yung preacher pala noon, 10 years, 15 years, 20 years, yun pa rin yung preacher at siya pa rin yung opening prayer, siya pa rin yung nagpapaawit, siya pa rin yung nagtuturo, siya pa rin yung closing prayer, patay na tayo niyan. Paano lalago yung iglesia yun kung hindi mo ay alam i-delegate yung trabaho mo? Ang katatagan ng isang iglesia, paano pag wala na ako? Paano pag wala na yung pamilya ko? Well, dito, sino na magtuturo rito? Scripture reading na lang? Okay na kayo doon? Walang preacher eh. So, hindi mo makikita na matatag ang isang iglesia yan. So, tanong, ang mga individual ba na membro sa EDSA Pasay Church of Christ ay maasahan? Huwag niyo sasagutin sa akin na kayo yung nakakaalam niyan. Maasahan ba kayo? Pumapasok, ibig sabihin, laging present, marunong. Kaya niya bang i-depensa ang kanyang sarili sa mga lalo na yung mga mahilig sa debate? O ite-text mo si brother, saan na bang bersikulo yun? So, ibig sabihin, hindi ka nag-aaral. Dahil di mo alam kung nasaan yung bersikulo mo para isagot mo doon sa kapatid mo na hindi. Kulto kayo eh. Ito yung sa amin yung tunay. So, hindi ka nag-aaral. Bakit? Hindi ka marunong, hindi ka nagsasaliksik. So, hindi ka matibay bilang isang Kristiyano, hindi ka lumalago. Ilang taong ka na sa iglesia ng Church of Christ. Ay, iglesia na, Church of Christ pa. sa Church of Christ. Okay, so maasahan ba kayo? Pumapasok ba kayo? Ibig sabihin, lagi kayong present sa mga gatherings, marunong kayo, kaya niyong i-depensa anyong pananampalataya. Then, nakikilahok, nakikifellowship ba kayo sa mga programa ng EDSA Pasay Church of Christ? Yung word na dulos uli. Yung talent mo ba, ginagamit mo sa pagpapalaganap ng gawain ng Panginoon sa Pasay Church of Christ? Next year, titignan natin yung mga bagay na yan. Meron pa tayong COVID pa eh. Hindi pa tayo makagawa ng maigi, pero kailangan meron tayong direksyon, meron tayong plano. Hindi lang every Sunday. Kasi ang sabi doon, Brad, patay ka na, sabi ng Panginoon. Buhay ka pero patay ka na. Bakit? Hindi ka nagfa-function eh. Hindi mo ginagawa yung mga bagay-bagay na ito. Lumalago ka ba? Ang mga member ba sa Pasay ng Church of Christ ay lumalago? Oo naman po. Pakonti-konti lang. Bata pa naman ito eh. Then, anong dapat gawin kung ikaw na member sa EDSA Pasay Church of Christ ay buhay pero patay? Ibig sabihin, hindi mo pinanghahawakan mabuti yung mga aral. Hindi mo isinasabuhay. Ibig sabihin, namamatay na sila. Yung pag-ibig mo ay wala ng eagerness. You left your first love. Dahil humiwalay ka sa kanila. Or ibig sabihin, hindi ka na nagsasamba. Ibig sabihin, ano ang dapat natin gawin? Nagbigay naman solusyon ng Diyos. Ang sabi niya, Brad, be watchful. Magbantay ka. Ibig sabihin, panghawakan mo. O magpatuloy ka. Magpatuloy ka. 1 Peter 5 verse 8, hindi ko nilagay dyan. Ang sabi doon, be watchful. The devil is like a roaring lion. Anong sabi niya doon? Naghahanap ng pagkakataon para sakmalin ka. Anong kailangan gawin? Be watchful. Magbantay ka. Then, palakasin ang natitira. Yun ang sinabi niya kanina. Corinthians chapter 15 verse 55. My brethren, I beseech you brethren, ang sabi niya doon, steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Hindi ka dapat natitinag. Panghawakan mo. At lagi kang sumasagana sa paggawa ng mabuti. Yun ang sinasabi nito. Then, remember, tandaan mo yung mga aral na tinuturo sa iyo, yung mga nababasa mo. Then, kumapit kang mahigpit. Panghawakan mo, ang sabi niya, yung mga bagay na malapit nang mamatay. Ito yung mga dapat nating gawin. May isa pa. Then, Brad, magsisi ka. Anong kailangan nating gawin para hindi tayo mamatay bilang isang church o bilang isang member ng EDSA Pasay Church of Christ? Magbantay tayo, be watchful. Palakasin natin yung pananampalataya natin. Kung ano meron na tayo, huwag tayong makontento.
Tama? Kasi pag nakontento ka, papetiks-petiks ka lang, Brad, may problema. Pag dumating si Satanas, dumating ang problema sa buhay, eto na, wala ka na. So, tandaan mo, yung mga bagay-bagay na natutunan mo, then kumapit ka ng mahigpit sa iyong pananampalataya. Ano ba yung pag-asa mo sa mundong ito? Ano yung pinanghahawakan mo? Bakit ka naging member ng Church of Christ? So, tandaan mo yung mga bagay-bagay na yun. Para pag natalisod ka, kailangan mong bumangon. Kailangan mong bumangon. Bakit? Meron kang pinaglalaban. Tinatandaan mo, nakatanim sa isip mo yung mga bagay na yun. Then, nagkakamali naman tayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung sinabi mong verse 6, 1 John chapter 1, verse 6, ang sabi niya, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, sinungaling ka. Pero pag ipapahayag mo yung kasalanan, siya ay tapat at lilinisin ka sa iyong kasalanan. If we walk in the light, verse 7, as He is in the light, ang sabi niya, we have fellowship in Him. Lumalakad kasama, ang sabi niya kanina ng Panginoon, lumalakad kasama ko. Sila ay may puting damit. So, magsisi tayo. Then, sinabi natin kanina, ang pagsisisi, change lane. Lumipat ka dun sa matuwid na daan. At, panghuli, eto na tanong. Paano ang iyong pangalan? Paano ang iyong reputasyon bilang isang member ng iglesia sa EDSA Pasay Church of Christ? Ano ang iyong karakter? Ano ang iyong pangalan bilang isang Kristiyano? Okay ba ang iyong pangalan, Brad? Hindi yung literal na pangalan, Brad, ha? Okay ba ang buhay mo bilang isang Kristiyano? Okay ba ang iyong pananampalataya bilang isang Kristiyano? Okay ba ang iyong katatagan bilang isang Kristiyano? Lumalago ka ba? Yun yung question na mga iiwan ko sa iyo. Ano yung reputasyon mo? Then, naisulat na ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Kung naisulat na, yung ugali mo ba everyday sa trabaho mo, sa bahay mo, sa subdivision or sa kinabibilangan mong lugar, yung mga paraan ng pamumuhay mo ay hindi paraan o mga gawang bumubura sa iyong pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Yung balik tayo dun sa pangalan, yung reputasyon mo. Yung reputasyon mo ba sa trabaho mo, sa komunidad, sa iyong pamilya ay hindi ba nakakabura ng pangalan mo dun sa langit? Sa langit. Kung nakakabura, anong sabi niya? Magsisi ka. Magsisi ka. Then, pangatlong tanong, huling slide, huli na. Kung dadating ang Panginoon, Brad, excited ka ba o takot? Natatawa ako doon sa mga nagsasabi, uy, wag mong sabihin yan, baka mamaya magkakatotoo. Kamot na lang ako ng ulo. Uy, sana hindi mangyari pagpagpa yung paa, Brad. Uy, yung dila mo. Takot. Ibig sabihin, Brad, hindi pa handa na mamatay. Ibig sabihin, may kasalanan pa siya. Kaya kumakatok pa siya. Uy, yung dila mo, yung pananalita mo. Baka mamaya, madisgrasya nga. Disgrasya nga ako. Mas gusto kong kasama ng Panginoon. Ang problema, tinitingnan ko yung dalawang bata at saka yung asawa ko, hindi marunong magluto. Ano kaya araw-araw luto? Anong araw-araw? Pag namatay ako ngayon, anong araw-araw panay lutong ulam, itlog? Yun lang naman alam ng asawa ko, patay tayo niyan. So sabi ko, huwag mo muna akong kunin kasi minsan, di ba, nagtawag nito, nagme-maintenance tayo. Baka mamaya, buhay nga ako, na-stroke naman. Paano ako makapag-function? Sabi ko, Panginoon, kaya tumatakbo-takbo ako minsan dito eh. Delikado. Ang liliit pa eh. Although excited tayo, tama? Excited. Natatakot tayo sa isang banda. Yun din naman ang sinabi ng Apostol Pablo, gusto ko nang makasama ang Panginoon. Pero, gusto ko rin naman makasama pa ang mga member ng Church of Christ para mapangaralan pa sila. Ano Brad? Kumusta ang iyong pangalan? Ang iyong pananampalataya? Yung ginagawa mo ba everyday? Except Sunday kasi nandito ka. 2 hours lang. Ay hindi ba yon nakabura ng iyong pangalan sa aklat ng buhay? Excited ka na ba? Kung excited ka, ano yung mga bagay na ginagawa mo? Okay. Ano yung mga bagay na ginagawa mo para sa ganon? Pagdating ng Panginoon, ay sabihin mo, okay, handa na ako. My God, come on, halika na. Take my life. Ready na ako. Ano yung mga bagay na yan na ginagawa mo?
So, yun lang po ang ating aral. Meron pa pala, na mabibihisan ka kaya ng puting damit. Anong ibig sabihin ng Brad? Yung tagumpay. Then, ipagtatapat, iko-confess kaya ang iyong pangalan sa Ama. Kung hindi pa, kung ramdam mong hindi pa, nagdududa ka, okay, go on. Ano ka? Magpuyat ka pa. Manood ka pa ng YouTube. Everyday. Pelikula, everyday. Hindi. Ibig sabihin, mag-strive ka. Anong sabi ng Panginoon? Strive, enter into the narrow way. Anong Tagalog ng Brad? Ha? Pagsikapan mong pumasok sa makipot na daan. Pag sinabi mo na lang, Brad, hindi kasya. Pag sinabi ng asawa ko, hindi ako marunong lutuin yan. Hindi ka talaga matututo hanggat hindi mo gawin. Kaya nga pagsikapan mo eh. Kung 50-50 ka pa, baka hindi ka ipagtapat, baka hindi ka makapasok sa langit. Pagsikapan mo. Sabi ko, may YouTube naman eh. Manood ka, swerte nga rin, may YouTube na. Paano lutuin to? YouTube. Paano gawin ito? YouTube. Kung meron, ito, sa mga mahinang memorya na kagaya ko, kahit kasasabi ko, nakakalimutan ko. Kung meron kang hahanapin na bersikulo, i-type mo lang doon sa Google. Basta may keyword na papasok doon na verse, ilagay mo sa dulo, verse. Lalabas na sa Google yon. Then, click mo na doon. Gusto mong basahin ng whole verse, whole book, whole chapter, makikita mo yan. Kagaya niyan, strive to enter into the narrow way. I-type mo lang yan, lalabas na yan. Anong kapitulo yon? Yung mga gustong may mga hinahanap, saan mga sinabi ni Brad James yun? Yan. Google lang yan, katapat. Swerte nga tayo nun. Ako nun, hindi. Tanong ko pa sa nanay ko, tanong ko pa sa tatay ko. Talagang buklat ng buklat. Ngayon, mas madali na lang. Basta meron kang PisoNet, okay na yun, Brad. Wala na? Thank you. Walang tanong, di ba? Next Sunday, pagpatuloy po natin. Thank you po. Brad. Dako naman tayo sa pag-alaala, kamatay, kabuhay ng ating Panginoong sa Kristo. Ating pong mabasahin ang versikulo ng Korinto 11, 23 hanggang 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Isus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinaputol-putol at sinasabi, ito'y aking katawan na pinaputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
At gayon naman hinawakan ang saraw pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang saraw ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saraw, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saraw ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Katapwat, sasapi ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saraw. Sapagkat kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatos sa kanyang sarili kung hindi niya kilala ang katawan ng Panginoon. Kaya naman tayo sa ambatan sa mga banal. Aking pumuro sa yung versikulo na ng Korinto 16, 1 hanggang 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin niyo naman yung gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Pangalawang Korinto 16:17. Datapwat, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Mabigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya.
Ano ba tayo para sa Pasko? Diyos lang naman ang ilang salamat dito ko kayo ng mga para po yung salita ng maraming gabay sa amin sa mga gusto namin dito ang mga gusto sa mga dito. Gusto sa rin po mga para po maglalagay sa kawitan ang mga iglesia kasama sa mga kailangan ko taas, patuloy, ibigay sa amin yung masunod sa ibigay ng paglalasaan sa pagkakabuhay sa pagkakabuhay sa masukan ng pagkakabuhay ang mga namin negosyo na ano mga pagkakabuhay na pagkakabuhay. Hinagahan mo na ito po ay maayos sa mga sunod-sunod mga kasalanan, gawin nito ako. Nakakita namin ang sa ganun sila sitwasyon ng mga ito po ay aming source. Muli po, nagpapasalamat ang iyong lingkod sa presensya po ng bawat isa. Yan si Gams. 8, 3. 22-3. Yan. Mababa yung attendance natin yan. Busy yung ka. Ganun pa man. Yung song leader natin, good job, Brad. Ikaw ulit sa linggo. Practice lang tayo. Then, si Brad Romy, chat mo lang ako, Brad, kung anong may tutulong ko dun sa prepare mo. Send mo sa akin yung email mo. At hanapin ko yung, para meron kang dagdag na mga sub-point mo dun sa dating mga sermon natin about Christmas. Tapos, titignan natin yung bawat isa sa next year siguro pag hindi lumala ang sitwasyon, loobin ng Diyos, mag-excel tayo. Kung ano yung ayaw naman natin ng Iglesia ng Pasay ay maging zombie. Pinapag-aralan na natin yung mga bagay. Ibig sabihin, nag-exist lang tayo pag Sunday, tapos wala na tayong mga aktibidades. Gagawa tayo ng mga plano sa susunod na mga pagkakataon. Para pag umuwi kayo sa mga probinsya, pwede nyo naman i-share o ibahagi. Napag-aralan ko naman ng mga bagay-bagay nito. Kaya alam ko naman kung paano ko gawin. Nung mga una, hindi ko lang ini-impose maigi, sinasabi sa inyo, kasi baka mamaya sabihin nyo, si James na may mga binabago. Kaya mag-alala, may mga verses naman tayo sa lahat ng mga bagay. Dadako na po tayo sa ating panawagan. Mga prayer request kung meron po. May nabasa ba tayo, Lance? Wala na? Wala, okay. So, wala na yung taga-Ilocos. Siguro, okay na. Hinantay niya na lang yung... Ay, nag-chat si? Ha? Ay, dyan. Kaya pala na-late si sis. Nandito ka kasi. Kala ko yung police yun nandun sa likod. Kasi dyan yung upuan ng police, yung babae, kaso mahaba yung buhok eh. Mo, sa maiksi. Kala ko ikaw yun. Okay. Okay na yung LRT? Maintenance. Linggo. Okay. Si Elaine, wala. Napagod. Nandun kami kahapon sa bahay ni Brad Elaine. First birthday ng kanyang anak. Kahapon. So naligaw kami ng konti. Pero okay naman. May konting Bible study lang kami kahapon. Tapos, si Lloyd. Pamilya ni Lloyd. Okay na? Good. Si Brad.
Then, meron pa po, prayer request, wala. Brad Lance, ito ang prayer request niya. Prayer request, closing prayer. Yung pinapaikot ko para si Brad ang si Brad ang song lead, opening, closing. Yung ibang mga lalaki, prepare na rin. Para lahat kayo magagamit. Para lumalago tayo. Sa susunod na mga taon, malay nyo, kayo na nandito sa harap. Kayo naman ang magtulong. Sama mo na lang lahat, Lance. General, yung pamilyang nasa ibang bansa, probinsya, yung mga hindi nakadalo ngayon, then yung mga pumapasok sa trabaho, mga frontliner, sama mo na lang lahat. Okay. Saan na yung natin? Tayo po tayong lahat. Awaiting natin ito. Sana ang Diyos ay palaging nasa atin. Be with me, Lord. Fourth. Pag fourth, marching tempo palagi yan. Pag 3/4, medyo mabagal ng konti. Pag 2/2, ano na yung Brad? Pangpatay na marcha yun. Mabagal yun. Pag 2/2. 4/4, medyo mabilis konti. Be with me, Lord, I cannot live without Thee. I dare not try to take one step alone. I cannot bear the loads of life unaided. I need Thy strength to lift myself on. Be with me, Lord, and then if danger strengthen, if storms of trials burst above my head, if flashing seas leap everywhere about me, they cannot harm or make my heart afraid. Be with me, Lord, no other gift or blessings Thou couldst bestow could with this one compare. A constant sense of Thine abiding presence, wherever I am, to feel that Thou art near. Be with me, Lord, when loneliness or doubt speak, when I must weep amid the partial pain. And when shall come the hour of my departure, for works unknown, O Lord, be with me then. That's nakasarap na lang. So, ang maya ko, bawat araw ng kaibigan, mahal, lagi,
Dalangin ko na tutulak sa mga aming kababayan na gawin sa bakit po hindi lang nalalang Pilipino iba't bawat sa amin kung mayroon po nakapagin na nalandaran o ito ang kaibigan o ang mga kaibigan na kapal ng ang mga biyaya po ang ating dalangin mula sa pangalan ng Jesus. Amen. Ingat ka po madulas sa kalsada. Ayun. Oh,